Good morning mga kapatid. Our devotion for today, a casual view of sin. Scripture reading, Romans chapter 6 verse 1 through 7, and our key verse, Romans chapter 6 verse 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Paano mo ipapaliwanag ang kasalanan? Ito ba ay patungkol sa paghiwalay sa Diyos? Ito ba ay patungkol sa pagkahulog sa tukso? Ang bottom line ng kasalanan ay pagsuway sa Diyos. Ito ay yung dumating ka sa punto ng iyong buhay na ikaw ay magpapasya at iyong isasadyain na talikuran ang Diyos sa alam mong mga bagay na pinakamainam na nais niya para sa iyong buhay. Meron bang makakaiwas sa tukso? Wala po. Kahit ang Panginoong Hesus, siya ho ay tinukso ni Satan. Siya ay tinukso na pagkatiwalaan niya yung kanyang sariling lakas higit sa katugunan ng Diyos. Pero makikita natin ang anak ng Diyos, siya ay hindi nagpadaya sa kasinungalingan ni Satan. Tumanggi siya na makinig sa mga salita ni Satan, instead ang kanyang ginamit ay salita ng Diyos, na katotohanan na ang Diyos ay sapat at ang Diyos ay handang magtugon sa lahat ng ating pangangailangan. So ang kasalanan ay nagsisimula pag nakalimutan mo na ang Diyos ang iyong provider or tagapagbigay. Ang ginagawa ni Satan, siya ang laging nagbubulong sa iyong buhay na sinasabi niya sa iyo na meron ka pang mas pangangailangan pa higit sa mga bagay na meron ka. Siya ay nagbibigay pansin sa iyong 5 senses: touching, hearing, smelling, tasting, and seeing. Siya ay naglalatag ng mga patibong sa usapin ng emosyonal along the way upang tayo ay kanyang mahatak at madaya at tayo ay kanyang masira upang makita natin ang buhay natin sa mga buhay na higit sa kung ano man ang katugunan ng Diyos sa atin. So ang kasalanan ay sumasagot sa panawagan ng mga nais sa ating buhay na walang gabay ng Diyos. At si Satan ay laging nakahandang sa ating buhay pag tayo ay nalalayo at natatalikod sa Diyos. Nakahanda siyang tayo ay kanyang dayain at tayo ay kanyang kunin. At huwag kang umasa na siya ang tutulong sa iyo at mag-e-encourage sa iyo pag ikaw ay bumagsak na. Dahil ang gagawin niya, ikaw ay kanyang ikukundina, ikaw ay kanyang sisirain pa sa iyong mga pagkakamali. Tanging ang Diyos lamang ang mapagmahal at ang Diyos lamang ang handa na ikaw ay iligtas sa iyong paglayo at pagtalikod sa Kanya. Kaya't ikaw ba ay nalayo? Kung yan ay nangyari sa iyong buhay, bumalik ka kay Jesus, sapagkat masusumpungan mo siya na nag-aantay para sa iyo. Dakilang Diyos, tinatanggihan ko po lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa aking buhay. Kinikilala ko sa araw na ito, ikaw ang aking provider, at lahat ng aking kailangan ay nasa iyo, O Diyos. Ito ang aking panalangin sa pangalan lamang ni Jesus. Amen.